Sa gitna ng Maynila, sa isang lumang gusali na matagal nang ginagamit bilang apartment, may mga kwentong matagal nang umiikot. Sabi ng mga nakatira roon, may mga gabi raw na maririnig mong bumubukas ang elevator kahit walang pumipindot. At kapag nagkataon na nasa ikasayam na palapag ka, huwag na huwag kang lalabas. Ang gusaling iyon ay itanayo pa noong dekada 80. Marami na itong pinagdaanan. Sunog, baha, at kung ano-anong trahedya. Pero sa kabila ng lahat, patuloy pa rin itong pinapaupahan dahil mura renta. Isa sa mga bagong nangupahan ay si Rel, isang call center agent na galing probinsya. Gabi ang shift niya, kaya madalas ay madaling araw na siya nakakauwi. Tahimik, payapa, at kuminsan ay nakakatakot ang mga oras ng pag-uwi niya. Isang madaling araw, pasado 3:00, habang nakasakay siya sa elevator, napansin niyang bigla itong huminto. Nakailaw ang floor indicator. 9. Ang problema, ang apartment ni Roel ay nasa ikapitong palatag. Hindi niya pinindot ang 9. Wala ring ibang tao sa elevator. Sandaling bumukas ang pinto. Madilim. Tahimik. Pero ramdam niya may malamig na hangin na pumasok. Yung klase ng lamig na parang dumaan sa buto mo. Mabilis nang pinindot muli ang 7. Nang sumara ang pinto, parang may humawak sa balikat niya pero pagalingon niya, wala namang tao. Nang makarating siya sa unit niya, pilit niyang inalis sa isip ang nangyari. Siguro, sabi niya, sira lang ang elevator. Pero kinabukasan, sa group chat ng tenants, may nagpost ng CCTV clip mula sa lobby. Kuha ito mula madaling araw, mga 3:12 AM. Makikita si Roel na lumabas ng elevator pero sa likod niya may aninong parang babaeng nakaputi, nakayuko at walang mukha. Sinabihan siya ng building admin na baka edited lang yon, pero may isa pang video mula sa security guard, kuha naman sa hallway ng ikasayam na palapag. At doon may nakitong babaeng nakatayo lang sa dulo, nakaputi, nakatungo at hindi gumagalaw. Walang nakatira sa floor na iyon. Matagal na raw isinara dahil nasunog ang isang unit doon taon na ang nakalipas. Lumipas ang mga araw, ngunit paulit-ulit ang pattern. Tuwing madaling araw, bumubukas ang elevator sa ikasayam na palapag. Minsan, nagbubukas kahit walang sumasakay. At minsan, naririnig ng mga tenants na may babaeng humahagikik mula sa loob. Dahil sa takot, nag-request si Roel na lumipat ng building. Bago siya umalis, tinawagan siya ng isa sa mga maintenance staff. Sabi ng elevator log, sir. Aniya, may pumipindot talaga ng 9 tuwing madaling araw. Pero hindi galing sa loob. Galing sa tunnel ng mismong palapag. Kinabukasan, umalis na si Roel. Pero nung gabi bago siya tuluyang lumipat, may natanggap siyang mensahe sa messenger. Unknown sender. Wala ka na sa 9th floor? Sayang. Hindi pa tayo tapos. Tinignan niya ang profile picture. Isang babaeng nakaputi, nakatungo, walang muka. Pag-refresh na ng app, wala na ang message. Parang hindi kailanman nag-exist sa conversation. Kinabukasan, sa balita. Isang call center agent na natagpo ang wala ng buhay sa loob ng isang lumang gusali sa Maynila. Ang elevator ay bumukas sa ikasayap na palapag kahit matagal nang sarado ang floor na iyon. Sabi ng mga nakatira, minsan daw kapag madaling araw, makikita mo sa CCTV na may isang lalaki sa loob ng elevator, nakatingin lang sa salamin, habang sa likod niya, nakaputi, nakatungo at nakangiti, ang babae sa ikasiyam na palapag. Sa gitna ng siyudad na hindi natutulog, may isang convenience store na bukas 24 oras. Maliwanag ito, laging amoy kape at instant noodles at madalas tambayan ng mga call center agents at delivery riders. Pero kung tatanungin mo ang mga regular na empleyado doon, may isang shift na ayaw nilang kunin, ang 12:00 hanggang 6:00 ng umaga. Karamihan ng tumatagal sa shift na iyon ay mga baguhan. Isa sa kanila si Mark. Bagong crew, kakapasok lang 2 linggo pa lang. Tahimik lang siya, sanay sa puyat kaya hindi niya alintana ang gabing kalmado.
Pero noong ikatlong linggo niya sa trabaho, nagsimula na siyang mapansin ng mga kakaiba. Tuwing madaling araw, bandang 3:00, may maririnig siyang kaluskos sa stockroom. Pagsisilipin niya, wala naman. Pero minsan, may nakikitang kahon gumagalaw, parang may humihinga sa loob. Minsan, may magriring sa counter kahit walang pumapasok sa pinto. At ang mas nakakatindig balahibo, may mga araw na makikita niya sa CCTV monitor ang pinto ng tindahan na bumubukas mag-isa, kahit hindi naman gumagalaw ang sensor. Sinubukan niyang ipaliwanag ito. Sira lang siguro ang system. Hangin lang. Pero isang madaling araw, napatigil siya habang naglilinis ng sahig. May nakita siyang paa sa dulo ng aisle na kayapak, maputi, nakatayo lang, nakaharap sa ref ng mga inumin. Hindi niya makita ang katawan dahil natatakpan ng estante. Akala niya customer lang kaya pinawag niya, pero walang sumagot. Pagliningon niya ang CCTV, may nakitang anyo, isang itim na anino na kayuko. Walang muka. Pagsilip niya muli sa aisle, wala na. Nagsimula nang mangyari iyon gabi-gabi. Laging sa parehong oras, 3:09 AM. Laging sa parehong lugar, harap ng ref ng mga inumin. Hanggang sa may isang guard na naglakas loob na suriin ang CCTV footage mula sa mga nakaraang gabi. Doon nila nakita, sa bawat clip, laging lumilitaw ang aninong iyon. Minsan nasa gilid lang ng frame, minsan nasa likod mismo ng crew, at minsan dumadaan sa harap ng kamera pero walang tunog ng pinto. Isang araw, dumating ang audit team para i-check ang mga record ng branch. Habang tinitignan nila ang mga CCTV file, napansin nila ang kakaiba. May isang folder na hindi dapat nandoon, nakalabel lang na 03-9. Binuksan nila iyon. Mga video clip na hindi nakalag sa system, puro kuha ng mga empleyadong nakatayo sa counter, nakangiti, pero parang may itim na kamay sa balikat nila. Ang huling file, naka-timestamp 3:09 AM. Kuha si Mark. Nakatingin siya sa monitor habang sa likod niya, sa salamin ng ref, may nakatayo, isang babaeng nakaputi, nakatungo, walang muka. Pareho sa babaeng nakita raw noon sa isang gusali malapit lang sa store, sa ika-9 na palapag. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na pumasok si Mark. Sabi ng manager, nag-resign daw bigla. Pero may ibang kwento ang mga kapitbahay. May nakitang lalaking parang tulala, nakatayo sa harap ng convenience store madaling araw, nakatingin lang sa loob, parang may hinihintay. At kung papansinin mo ang CCTV monitor sa counter, tabi ng ref ng mga inumin, may oras na kusang nagfa-flash, 3:09 AM, at sandaling lulitaw ang anino ng babae sa likod ng crew. Ngayon, bawat empleyado na nagduduty ng graveyard shift doon ay may paalala. Huwag kang tatapat sa ref ng mga inumin kapag 3:00 at kung sakaling biglang mag-flicker ang ilaw o magbukas ang pinto ng mag-isa. Tumungo ka lang, huwag kang titingin sa monitor. Dahil sabi nila, hindi mo naman kailangang makita siya para maramdaman na nasa likod mo na pala ang babae sa ika-9 na palapag. Sa likod ng mga gusali, convenience store, at kondo ng siyudad, may mga taong hindi mo madalas napapansin. Isa na rito si Leo, isang CCTV technician. Tahimik lang ang trabaho niya, nag-aayos ng mga sirang kamera, nag-update ng system, at minsan ay nire-review ang mga lumang footage kapag may reklamo o insidente. Sanay na si Leo sa mga kakaibang eksena, magnanakaw, lasing, minsan mga multong gawa ng ilaw o alon ng hangin sa camera. Pero isang gabi, habang nagre-review ng footage galing sa iba't ibang branch ng convenience store, may napansin siyang kakaiba. Sa 3 magkaibang lokasyon, sa parehong oras, 3:09 AM, may lumilitaw na iisang imahe.
Isang babaeng nakaputi, nakatungo, walang muka. Minsan nasa ref, minsan nasa likod lang room, minsan nasa mismong harap ng kamera. Ang catch, magkaibang araw, magkaibang lugar, pero parehong galaw, parehong oras, parehong posisyon. Akala niya glitch lang, kaya kinopya niya ang 3 video para i-compare. Pero pagbukas niya ng folder, may lumitaw pang isa. 09floor.mp4. Hindi niya alam kung saan galing. Nang buksan niya, tumambad ang CCTV clip ng isang elevator. Kilala niya agad ang gusali, isang lumang apartment sa Maynila na dati niyang ininstola ng kamera. Sa video, makikita ang isang lalaking pumasok sa elevator. At sa bandang likod, may babaeng nakaputi, nakatungo, walang muka. Habang tumataas ang floor indicator, maririnig ang malabong bulong, "Siyam." Lumamig ang paligid. Hindi niya maalala kung kailan niya nilagay ang file na iyon. Wala rin iyon sa system logs. Sinubukan niyang i-delete pero ayaw mawala. Pag binubura niya, biglang nagduduplicate. 09floor.1, 09floor.2. Paulit-ulit. Hanggang sa marinig niya ang tunog ng notification ping. Isang email, walang sender, walang subject, walang laman. Maliban sa isang attachment, CCTV log 3am.zip. Binuksan niya. Mga video files mula sa iba't ibang lugar sa siyudad, kalsada, ospital, paaralan, condo lobby, convenience store. Lahat recorded sa 3:09 AM. At sa bawat video, naroon siya. Hindi na babae, hindi na anino. Isang hugis tao, nakaitim, pero kumikilos ng sabay sa mga tao sa video. Parang may sariling camera angle, parang nagmamasid. Nagsimulang magloko ang mga monitor. Ang mga screens nagba-blackout, tapos biglang babalik na may ibang eksena. Kuha ng sariling opisina ni Leo. Makikita siya sa video, nakaupo sa harap ng mesa, tumitingin sa monitor. Pero sa likod niya, may nakatayong babaeng nakaputi, nakatungo. Habang humarap siya sa likod, wala namang tao. Pagtingin niya ulit sa monitor, wala na rin. Akala niya tapos na, pero may isa pang notification na lumitaw. Folder, last file.mp4. Nang i-play niya, lumabas ang footage ng mismong kwarto niya, live. Nakikita niya ang sarili niyang nakaupo sa harap ng monitor, gaya ng ngayon. Pero sa video, unti-unting tumataas ang kamera. Parang may humahawak, tapos maririnig niya ang pamilyar na boses ng babae. "Nakita mo na ako. Kaya mo na akong maramdaman." Biglang namatay ang ilaw. Nang bumalik, tumutunog ang mga kamera. Click, click, parang may kumukuha ng litrato. At sa bawat flash, mas lumalakas ang lamig, mas malinaw ang hugis ng babaeng nakaputi sa gilid ng paningin niya. Kinabukasan, dumating ang mga kasamahan ni Leo. Wala na siya sa opisina. Ngunit lahat ng monitor, sabay-sabay nag-play ng iisang video. Isang elevator, nagbubukas sa ikasiyam na palagpag, at mula sa loob, lumalabas ang babaeng nakaputi, nakatungo, at sa bandang likod, si Leo. Sa panahon ngayon, halos lahat ng kababalhagan ay nagsisimula sa internet. Isang post, isang video, isang kwento na mabilis kumalat, at sa loob ng ilang oras, daan-daang tao na ang nakapanood. Pero may mga bagay na hindi dapat binabahagi, lalo na kapag hindi mo alam kung saan talaga galing. Noong Oktubre, sa isang online forum na kilala sa mga creepy stories, may lumabas na thread na may title lang na CCTV_309 compilation real footage. Sa unang tingin, parang typical lang.
Compilation ng mga video clip mula sa iba't ibang lugar. Convenience store, elevator, apartment lobby, kalsada. Walang narration, walang effects. Puro raw footage lang. Pero ang nakakakilabot, sa bawat video, pare-pareho ang oras sa timestamp. 3:09 AM. At sa bawat isa, may lumilitaw na hugis babae, nakaputi, nakatungo, walang mukha. Ang nag-post ay user na may username na @09floorwatcher. Walang profile pic, walang ibang post, walang kahit anong impormasyon. Pero sa comment section, daan-daan ang nag-react. Sabi ng iba, ang galing ng editing. Pero may ilan na nagsabing, parang nakita ko to. Sa branch namin tong store ah. May isa pa. Bro, ito yung elevator sa building namin. Habang tumatagal, dumami ang nagsasabing kilala nila ang lugar sa video. At ang mas nakakagulat, bawat isa sa kanila ay nag-post ng screenshot ng CCTV nila sa bahay na biglang nagka-glitch. At may nakatayong babaeng nakaputi sa gilid ng frame. Isa sa mga viewer ay si Ella, isang college student na mahilig sa mga creepy content. Wala siyang pakialam. Pinanood niya lahat ng clip isang gabi, mag-isa sa kwarto. Bandang huli, napansin niyang parang nag-iiba ang tunog sa background. May mahinang, paulit-ulit na bulong. Tumingin ka. Tumingin ka sa likod mo. Tumawa lang siya. Akala niya part ng video. Pero nang i-pause niya sa huling frame, nakita niya ang sarili niyang silid sa reflection ng screen. At sa likod niya, may babaeng nakatayo. Nakaputi, nakatungo, walang mukha. Nang bumalik siya sa thread, wala na ang post. Tinanggal daw ng admin dahil naglalaman ng hindi maipaliwanag na file corruption. Pero sa inbox ni Ella, may bagong message. From @09floorwatcher. Subject, nakita mo na siya. Inignore niya ito. Pero napansin niyang nag-iiba ang mga ads sa phone niya. Puro CCTV camera, security monitoring, night vision. Hanggang isang gabi, habang nagti-TikTok siya, may biglang lumitaw na live video sa For You page niya. Title, Live, 3:09 AM footage. At ang nakatindig balahibo, siya ang nasa video. Nakatayo siya sa harap ng laptop, tulad ngayon, habang may babaeng nakaputi sa likod niya. Habang pinapanood niya yun, naririnig niya ang sariling boses. Siyam. Namatay ang screen. Nang bumalik, iba na ang display. Hindi na video, kung hindi CCTV feed ng isang elevator. Bumubukas sa ika-9 na palapag. Kinabukasan, may nag-post sa forum ng bagong thread. Nakita niyo ba yung babaeng lumalabas sa likod ni Ella? At sa mga sumunod na araw, may nagkukwentuhan na nakatanggap din sila ng message galing sa @09floorwatcher. Lahat ng nakakapanood ng video ay nakakatanggap ng link sa Messenger na may caption lang na 3:09 AM. Huwag mong papatain ang screen. Ngayon, kung makita kang viral video na may timestamp na 3:09 AM, huwag mo nang panoorin hanggang dulo. Dahil sabi ng mga nakasubok, kapag nakita mo ang babae sa screen, mag-aantay lang siya hanggang tumingin ka. At pag nagkataong may CCTV sa bahay mo, baka siya na rin ang nakatingin mula sa ika-9 na palapag. Matagal nang nakatayo ang gusaling iyon sa Maynila. Simple lang ito. Isang ordinaryong 9-story building na ginawa noong dekadang 80. Pero kung alam mo lang ang kasaysayan nito, hindi mo gugustuhing mapadpad sa ika-9 na palapag. Noong 1989, isang fire incident ang sumiklab sa gusaling iyon.
Ang sanhi, overloaded wiring mula sa lumang elevator. Halos lahat ng tenant ay nakalabas, maliban sa isa. Isang babae na nagngangalang Lara, 26 years old. Nagtatrabaho noon bilang data encoder sa opisina sa itaas na palapag. Sabi ng mga saksi, naririnig daw nila siyang humihingi ng tulong mula sa loob ng elevator. Nagkandado ang pinto, nagloko ang system, at hindi na siya nakalabas. Sa CCTV footage bago mag-blackout, makikita siyang nakasakay sa elevator. Umiiyak, pinipindot lahat ng floor. Ang huling ilaw na nakita sa indicator, 9. Nang matapos ang sunog, natagpuan ang elevator shaft. Natunaw ang bakal. Halos wala ng laman. Pero sa gitna ng mga abo, may natagpo ang sirang wristwatch. Nakahinto sa oras na 3:09 AM. Mula nun, ipinasara ang ikasiyam na palapag. Ngunit, kahit walang tenant, may mga reports na bumubukas ang elevator sa floor na iyon kahit walang pumipindot. Maririnig ang tunog ng mga hakbang na walang katawan. At sa CCTV, may babaeng nakaputi, nakatungo, dumadaan sa harap ng kamera. Makalipas ang ilang taon, ginawang residential building ang gusali. Walang nakakakilala kay Lara hanggang sa lumabas ang unang footage ng babae sa ikasiyam na palapag. Ipinadala ito sa tech support para suriin kung glitch lang, pero imbis na mawala, kumalat pa ang kopya ng file sa mga system sa buong siyudad. Parang virus. Bawat kamera na nagre-record ng 3:09 AM, nagkakaroon ng frame kung saan lumilitaw ang imahe niya. Sabi ng mga lumang empleyado, may kakaibang nangyari nung sinusubukan nilang burahin ang mga files ni Lara mula sa archive. Bigla raw nag-glitch ang server at lahat ng video nag-merge sa isang file na may title lang na 09floor.mp4. Sa dulo ng video, may boses na mahina. Halos hindi marinig. Hindi ako nasunog. Natrap ako sa oras.